At syempre po, ang bumibida po sa usapin ng bayan ngayon na sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Pero eto, agad-agad hindi nagpabaya si Marjorie Barreto at bumalikwas at sinagot ng isa-isa na may kasamang resibo ang mga naratibo ni Dennis Padilla. Kumbaga sa suntukan, nakauna si Dennis eh. Yes. Pero di ba yung depensa pagka nasuntok, mas masakit yun dahil alam mo kung gaano katindi yung ibinigay na ulos sa'yo. Oo. At ang pinakamasakit doon, yung iyak niya na sabi niya, ang mama ko iyak ng iyak, masakit na masakit sa kanyang kalooban yung nangyari. Kaya ano tong ginawa ni Dennis Padilla, ginamit pa ang kanyang ina sa pagpapaawa niya. Correct. Samantalang heto, napakalinaw talaga na nagyakap pa pala Oo. yung dating magbiyana. 18 years na po silang hiwalay ni Dennis. Sa loob po ng 18 taon, hindi po siya nagpakatatay sa kanilang mga anak. Yun. Wala man lang ibinibigay na anumang suporta. Tatawagan ng mga anak para humingi ng panggastos. Tinatanggihan niya. Pinagmumumura. Doon Oo. natutroma yung mga bata. Na sa loob ng kanilang pagsasama ng 14 na taon bago naghiwalay, talagang nananakit si Dennis ng pisikal. Ay, grabe. Ganun pala yung birthday ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, no? Ay, Magkasunod at magka-date, ano? napakaganda. At wala palang magaganap na malaking party para sa kanya. Uy. Wow. Ayon sa ating mga sources, ang gagawin niya, gift giving. Uy. Kasi pagkatapos ng mahigit na 1 taon, eto siya, nakabangon. Nako, kumusta na po kayo mga pinakamamahal naming kachika? Santo-santo na po ngayon. Pero eto tayo at magkakasama pa rin. Dahil sabi nyo nga, kailangan nyo mag-detox. Kailangan nyo magtanggal ng stress at kalungkutan. Tama, Romel? Tama, kahit ano pong init, mas mainit ang aming balita para sa inyo. Naku, ano naman kaya ang sasabihin ni Bulak Laki? Wendell Alvarez, a.k.a. Barikutot. Sumasagitsit ng mga balitang artista na aming tatalakayin sa inyo at bilalagyan. Ano ba yun? Sumasagit. Ano to? Sumasagit-sit. Take two. Sumasagitsit ng mga balitang artista na bibigay namin sa inyo at bibigyan namin ng mainit na opinion. Ang tanong ng mga SNNers, may to? mahabol daw ba? Nakabayo sa'yo? Eh kasi nagmamamadali ka. Okay. Slowly. Wendell, take 3. Sumasagitsit ng mga balitang artista ang aming tatalakayin at bibigyan namin ng mainit na opinion. O, kita mo, pag dahan-dahan, Perfect. slowly but surely, di ba naman? Ayan. Sure. At tama po mga kachika, santo-santo man, nandito pa rin po tayo para magsama-sama sa maiinit nating mga chika at kontrobersiya sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now Na! Ano nararamdaman mo? Init-init. Sobra. Oo. Alam mo yung ayaw mong kumilos kasi pagpapawis ang konting kilos, pawis. Oo, Oo, grabe. ikaw. May tanong nga pala ako sa inyo. Oh. Kasi di ba matutulog ako. Tapos kung minsan pag mainit, di ba? Nagigising ako ng mga 3 o'clock. Pwede ba yung maligo? Naliligo ako eh. Walang Hindi ba masama. yun? Walang masama. Parang pagkain ng prutas yan. Walang hinihinging oras. Pwede kang maligo. Kaya lang matipid ka sa tubig. Ayun Kaya lang. iniintindi ko. Baka hindi ka pa rin maligo. Magpunas ka na lang ng pawis. Ayan, okay. At alam po namin mga kachika, ang dami niyo pong inaabangan sa amin. Siyempre pa sa mga nagaganap ngayon sa kasalukuyan, di ba? At siyempre po, ang bumibida po sa usapin ng bayan ngayon ay ang dating magkasama, magkarelasyon na sina Dennis Padilla at Marjorie Barreto. Nauna na po natin na narinig yung tinalakay namin dito na sama ng loob na inilabas ni Dennis Padilla nang maganap po ang pagpapakasal ng kanyang anak na si Claudia. Naawa po tayo, habag na habag po tayo, nakiiyak pa po ang marami sa atin sa mga naratibo ni Dennis Padilla. Ikaw, anong naramdaman mo noon? Ay,
kuha niya ang simpatya ko Mm-mm. bilang isang ama na hindi binigyan ng partisipasyon. Oo. Yun ang kwento niya, di ba? Kaya naman talaga, syempre kahit naman sino, pag ama ka, kasama ka sa pamilya at wala kang partisipasyon, nabaliwala ka, yun ang nakakaiyak. Okay. At ikaw naman, Wendell? Alam mo, nung una ko marinig yun, sabi ko, ano pa kasama naman ang pamilya ito? Kasi di ba, party of the bride, tapos hindi mo lang binigyan ng halaga. Di ba, kahit anumang kasalanan ng tatay, di ba? Kung may kasalanan mo yung tatay dun sa anak, dapat bibigyan din nila ng partisipasyon sa kasal ng kanyang Ayan. anak. Kumbaga sa suntukan, nakauna si Dennis eh. Yes. Pero di ba yung depensa, pagka nasuntok, mas masakit yun. Dahil alam mo kung gaano katindi yung ibinigay na ulos sa'yo. Oo, at saka alam mo Diba? na paghandaan ka kasi nasaktan ka, di Oo, ba? at narinig mo Correct. ang sinabi. At kumbaga, nagkamali si Dennis. Ang akala po niya nung magsalita siya, walang tenga na nakakarinig ang kanyang mga pinatutungkulan. Walang bibigat dila na po pwedeng sumagot at papayag na lang na basta sila tapakan ng 100% nang walang kalaban-laban. Heto na po tayo. Back-to-back na interview po ito ng ating kasamang si OG Diaz. Una kay Dennis Padilla na nakakuha po ng simpatya ng ating mga kababayan, ng publiko. Pero eto, agad-agad, hindi nagpabaya si Marjorie Barreto at bumalikwas at Oo. sinagot ng isa-isa na may kasamang resibo ang mga naratibo ni Dennis Padilla. Doon ang Okay. nakakaloka. Dito muna tayo sa umiiyak si Dennis. Oo. Iyak siya ng iyak. Parang ang tingin natin sa kanya, biktimang biktima. Oo. Nakakaawa naman tong tatay na to. Umaasa na siya ay maghatid sa altar sa kanyang anak. Pero wala palang partisipasyon. Correct. Diba? Kaya doon naman tayo humugot na ano ba yan? Mm-mm. Ang tagal niya Oo. nang sinusuyo itong mga anak niya. Di ba sa post, Oo. interview dito, kaliwat kanan. Tapos ito na nga yung grand final Eto sana. Ito na Oo. po yun. Sumagot na po si Marjorie Barreto. Ano ang sabi niya? Nung magsama-sama pala ang mag-aama kasama ang nanay ni Dennis Padilla nung March 18, maliwanag po ang paliwanag ni Claudia. Please look good, Papa. Pero mag-isa ako nalalakad sa altar. Oo. Napakalinaw po nun. I'll be alone, sabi niya. Hindi siya ihahatid ng kanyang ina at hindi rin siyempre ihahatid ni Dennis. Oo. At narinig po yan ni na Leon ng kanyang nanay at ni Julia. Mm. O Gino, nag-usap sila. Claudia had two requests. Don't divulge about the wedding details. And number two, Papa, I'm gonna walk myself down the aisle. Mamatay man lahat ng anak ko, sinabi niya yun. Because that was the main reason for the lunch meeting. That they were able to talk about boundaries. And he said, okay. Nag-okay si Dennis. Nag-okay. My kids were there as a witness. At sumang-ayon si Dennis. Walang problema. Very jolly pa nga raw. Nagkukwento. Oo. Walang anuman na kinontra Oo. sa sinabi ni Claudia. At saka diba? tuwang-tuwa daw ang magkakapatid doon umuwi na ang saya-saya daw nila na parang wala Nagbago. oo, parang wala daw nangyari, di ba? Parang Parang okay lang. okay Ang na saya. okay daw ang Oo. saya. Aba, pagkatapos ng lunch, kinakamusta ko. How was it? Wow! Aba, happy si Leon at si Julia nagkikwento. Talaga. It went so well. My God, Mom. You know, parang the right amount of tama lang daw. Grabe, nag-improve. Yung hindi na siya nag-expect na parang tamang timpla. Si Dennis. Nagpapatawa pa sila. They Oo. were laughing. So, yung pong paawa, pa-victim na estado ni Dennis, nabuo po yan sa utak nating lahat. Yun ang totoo doon. Pero eto, ang pinakamasakit doon, yung iyak niya na sabi niya, ang mama ko, Oo. iyak ng iyak, masakit na masakit sa kanyang kalooban yung nangyari. At siya daw, habang lumalakad daw si Claudia, tumalikod daw siya dahil nakikita niya, ayaw niya ipakita sa kanyang nanay ang Umiiyak. kanyang pag-iyak. Heto na po ngayon ang resibo. Nung sumagot si Marjorie Barreto, meron pong retrato na magpapatunay at kahit kailan di po makakapagsinungaling ang retrato, ibinababa, inahawakan sa kaliwang braso Oo. ni Marjorie ang kanyang biyanan na tinatawag po niyang Mama Lina. Ang bait, Oo. di ba? My mother-in-law and I respect her, sabi niya. O, di ba? Nakakatuwa yung gano'n, no? At hindi daw namumugto ang mata. Hindi umiyak ang nanay ni Oo, Dennis. nakangiti pa nga sa Oo. picture. Oo, nakangiti pa. At sinabi, Marge, ang ganda mo pa rin. Oo, di ba? Yun. I took her by the left. I Tagi- met her halfway through the stairs of the altar. And I walked with Mama para bigyan ng respeto si Mama. Kasi yun ang time na nakita ko siya eh. Di ba? She was so happy to see me. Hindi mugto ang mata ng mother-in-law ko. She was kissing me, I was kissing her, and I was hugging her, she was hugging me. Marjorie! Sabi niya, huwag ka
ganda-ganda mo pa rin. Na-miss na kita. Saan yung sinasabi niyong inapi yung nanay ninyo? Kaya ano tong ginawa ni Dennis Padilla? Ginamit pa ang kanyang ina sa pagpapaawa niya. Correct. Samantalang heto, napakalinaw talaga na nagyakap pa pala. Oo. Yung dating magbiyanan. Tapos, kaya nga naguguluhan na liwanagan na actually ang mga tao. Yung mga sinasabi ni Dennis sa unang interview na pinabulaanan na ni Marjorie na yung With resibo. Oo, yung pinauupo siya. Di ba sabi ni Dennis, pinauupo siya sa mga ninong. Sabi niya, bakit naman ako uupo Eh, doon? ako Hindi ang naman father of the bride. O, di ba? Sabi nga, dapat doon siya umupo kasi nga hindi naman siya tatabi kay Marjorie kasi maangas siya. daw siya. Oo, umpisa pa lang daw, kitang-kita na niya from afar. Ang angas-angas daw ni Yes. Dennis. Parang nagulat pa raw na, bakit nandito to? Correct. Ano to, nanay ako, wala ako dito. Pero ito, I said, okay, I'm gonna come into this wedding in peace. Pero OG, pumasok pa lang ako sa simbahan, ang angas na ng tingin sa akin from afar. So in my mind, bakit surprised ba siya na nandito ako sa wedding? Eto na, mas pinili pala ni Dennis na umupo doon sa mas malayo. Oo, Nang sabi ko. sabi niya, wala daw lumalapit sa kanyang kahit sino, hindi raw tumawid yung mga anak niya. Naglabas na naman po ng another resibo. At napakahalaga po, mga kachika, mga kababayan, ng resibo. Ito po kasi ay hindi makapagsisinungaling. Ito po ang makakapagpatotoo na mali ang sinasabi Oo. ng ibang tao. Oo, Di sa ba? lahat ng kwentuhan. At ito na yung may pinag-uusapan, meron tayong nakikita na ito yung naganap. At ito po yung naganap. Oo. Si Dennis pa po ang pinupuntahan ng mga ninong at ninang at ng pamilya ni Marjorie Correct. para batiin. Yes. Pinakongratulate pa siya. O bakit niya Oo. sasabihin ngayon? Wala Kaya daw nga eh. isang At saka usap siya- Sa walang kanya. sino man Oo. na parang na-left out siya. Oo. At saka siya, wala siyang ipapakitang resibo. Oo, wala. Si Marjorie talagang kumpleto. Oo, kompleto. Okay, sa mga nagtatanong po, gaano ba kalalim ang galit ng mag-iina kay Dennis Padilla kung bakit hanggang dito sa isa sa pinakamahalagang okasyon sa buhay ni Claudia ay hindi siya nabigyan ng partisipasyon. Patuloy po ang pagpapaliwanag ni Marjorie Barreto. 18 years na po silang hiwalay ni Dennis. Sa loob po ng 18 taon, hindi po siya nagpakatatay sa kanilang mga anak. Ay. Wala man lang ibinibigay na anumang suporta. Tatawagan ng mga anak para humingi ng panggastos. Tinatanggihan niya. At ano pang ginawa? Pinagmumumura. Ay. Doon Oo. natutroma yung mga bata. Oo. Doon kapag kinakausap at tumatawag sa telepono, parang hindi nila kung sasagutin ba nila ito kasi nanginginig na sila kasi pag nagsimula na itong bumuka ang bibig. Pinakamatinding trigger daw ng mga bata, boses ni Dennis na nagmumura sa telepono. Pero kung kausap nila ang tatay nila once a year at sisigawan niya at mumurahin niya ang mga anak ko sa telepono, nanginginig yung mga anak ko eh. Audrey, my kid's trigger is their father. His voice alone, nanginginig sila. Alam niyo naman po si Dennis Padilla, sabi nga ni Marjorie, kapag ka nagagalit, walang pakialam sa ibang tao. Walang sinisisi. Oo. Sobra siya talaga. Para siyang halimaw, kumbaga, di ba? Parang ganon. Okay, so wala pong sustento, walang anuman na presensya sa kanyang mga anak. Pinagmumumura at ang pinakamatindi, ito po palagay ko yung nagbago at nagpabago sa isip ng ating mga kababayan na, teka muna, mukhang pa-victim talaga at nagpapaawa lang ito si Dennis. Nang ikwento po ni Marjorie Barreto na sa loob ng kanilang pagsasama ng 14 na taon bago naghiwalay, talagang nananakit si Dennis ng pisikal. Ay, grabe. Nakakaloka. Pero sabi niya, yung pisikal kaya pa niyang tanggapin, ang di niya kaya, verbal abuse. Ay, nakakaloka Yun talaga. Yung pong domestic violence na tinatawag. Nakita po ni OG Diaz yung tahi sa likod ng tenga ni Marjorie Barreto nang siya'y operahan. Dahil nung minsan po siyang sinapak ni Dennis Padilla dito sa kaliwa niyang tenga, natanggal po ang kanyang eardrums. Ay, Sa totoo lang, grabe. kinailangan siyang operahan para magkaroon ng eardrums. Napakahalaga po nun. Kaya inoperahan siya, kumuha ng bahagi dito sa may gilid ng ano niya at inilagay para magkaroon siya ng eardrums. And the biggest physical abuse that he did to me was when Julia was a few days old. Kakapanganak ko pa lang sa kanya. Naglalakad ako papasok ng kwarto from the back. He hit me so hard in my ear. Lumipad talaga ako kasi hindi ka nakailag eh, di ba? Na talaga nawala yung eardrum ko. Up to this day, I suffer that, Oji. Wala akong eardrum eh. It had to be years after. Totoo ba? Na-surgery yon kasi sa sobrang impact niya eh. I had to go through a surgery that they had to recreate an eardrum. Isipin niyo po yun, walang kagatol-gatol siyang sinapak.
di ba? Wala rin si Marjorie alam, kaya hindi siya nakadepensa. Oo. Di ba? Ang sakit-sakit nun. At bakit nga naman siya papayag na habang panahon na lang siyang sasaktan at verbal abuse nitong si Dennis Padilla? Ang tindi nun. Oo, na sinasabi niya, yung pag nagmumura daw yan, hindi niya maintindihan kung saan nanggaling lupalop yung pagmumura niya na hindi niya makain, masikmura yung pinagsasabi sa kanya. Alam mo yung kayabangan na tinatawag ni Dennis Padilla, nasaksihan nating mga reporters yan. Lalo nung kaitaasan ng kanyang karera nung maging sidekick siya ni Senator Robin Padilla. Yun yung mga panahon na pwede nating sabihin na mas nagbibida-bidahan pa siya kaysa sa bida. Ay, Oo, yung kayabangan. grabe. Yung kayabangan. Pero yung kaangasan na yon, sana hindi niya pinaiiral sa kanyang pamilya. Correct. Sasaktan mo si Marjorie na nakikita ng mga bata. At yung mga bata lumaki sa inyong pag-aaway. Tapos ngayon, hinahanap mo ang partisipasyon dapat ng isang ama sa kasal ng iyong anak. Nasaan ka? Nung 18 taon na hindi ka man lang nagpapakita at nagsusuporta. Parang nasaan ka ng mga kailangan kanila. Ayun yun eh. Oo. Ngayon hindi ka na kailangan, eto ka. Dapat natin tandaan, ang DNA test ay hindi lang para sa dugo. Ang ibig sabihin po ng pagiging tatay, presensya sa kanyang mga anak. Kita mo ngayon, sa tagumpay na ito ni Claudia, ni Julia at ni Leon, may upuan ka naman eh. Pero nasa likuran ka lang siguro, malayuan, kasi hindi nila naramdaman ang pagiging ama mo. Na Ganun lang dapat yan. tanggapin ni Dennis Padilla yun kung saan man siya paupuin, kasi yun na yung mga panahon na huwag kang maghahanap ng espesyal kasi hindi mo naman ginampanan ang parte mo bilang At isang hindi ama. mo deserve. Ayun. Yun lang yun. Oo. Hindi mo deserve talaga. Sa totoo lang, nung nagnanaratibo na itong si Dennis Padilla, nakuha niya talaga ang ating puso. Isipin mo, paawa. Pa-victim. Nakaawa ka talaga. Pa-victim talaga. Saka marami talaga na ano sa kanya, ay, ganun pala yun. Grabe naman to. Di ba? Ang daming nagsabi na ang nag-orchestrate niyan, si Marjorie Marjorie. Barreto. Yun. Walang Oo. iba. At yung pala, tinatawag-tawagan pa niya mga anak niya. At itong si Claudia, unang araw ng pagiging mag-asawa nila, Ito, oo, alas 6 ng umaga. tinatawagan at sinasabi, kaninong pakana ito? Sa'yo o sa mami mo? Tignan mo. Di ba? Parang ganon. Oo. Tapos habang nasa reception pala, ang lahat at nagsasaya, tawag siya ng tawag. Kay Claudia, kay Leon, kay Julia, na sadya nilang hindi tinugunan, nagsasaya naman ang pamilya. Oo, kasi ang dahilan nila kasi pag sinagot nila yun at narinig nila yung mura, Oo. pati sila Matatakot na naman maapektuhan. sila. Matatakot na naman Napaka-killjoy sila. naman Oo. yan. Yung you have to look good na sinabi sa'yo, you have to look good as a visitor. Yun yun. At hindi sinabing kailangan you look good para ihatid mo ko sa altar. Ang linaw nun. Ikaw ang nag-assume na ikaw ang maghahatid. Pero ang linaw ng sinabi ng anak mo na mag-isa siyang lalakad Oo. papunta sa altar. At kinailangan lang na samahan ni Marjorie sa kalagitnaan. Pero hindi na pala uso ngayon yung Oo, kung ano-ano oo na. nga, wala na. Retitos, Oo. di ba? Wala na palang ganon. Wala na. At biglaan yun, di ba? Correct. At saka yung sinasabi niya na may kinausap siya ng mga namahala Event dun coordinator, sa, oo. mga event coordinator. Hindi totoo yung kwento mo. Kasi wala pala silang karapatan Correct. na magdesisyon at makipag-usap sa kung kani-kanino. Dahil mga taong simbahan ang nagdedesisyon. Namamahala na nun. Oo. Para maintindihan ni Dennis, there is a wedding coordinator. But when it comes to the church and the ceremony, the wedding coordinators have no power. It is the mother butlers. Ito yung yung ministry ng church. Silang in charge. Hindi pwedeng mangialam si wedding coordinator sa mga paglalakad, saan uupo. Ang in charge dyan, simbahan. Kaya wag mong sabihin na, Sir, hindi po namin alam, but we feel you. Oo, Yung mga mga ganon. ganon. Talagang paawa talaga yung we Ah, feel ah, you. We feel you, sir. Pero alam mo na, kung ako si Dennis Padilla, ang ganda na eh, oh. Maayos na nung March 18, di ba? Kung ano man yung naramdaman sana niya, dapat inantay niya na lang matapos ang okasyon. Tapos, nagpa-underdog na talaga kung ano yung bagay sa kanya. Sobrang Ganon. paawa, Oo. sobrang pa-victim, Para, di ba? Diyos ko, Kung sayang. talagang mahal mo ang iyong mga anak, hindi mo wawasakin sisirain ang mahalag
mahalagang pagkakataon sa kanilang buhay na itatago nila sa kanilang puso't isip habang buhay. Ito yung sinasabi ni Marjorie na hindi ito yung kwento natin. Kwento na tong anak Kwento natin. nila ito. Oo. Kwento ito ni Basti at saka ni Claudia. Hindi mo kwento, hindi ko rin kwento. Oo. It's theirs, Correct. diba? Dahil sila yung ikinakasal. Bakit kailangan paggala-gala ka dun sa ano pala, pag ganun ka pa. At meron naman siyang tao, yung Dexter, Oo. na Ay, kinukunan oo, talaga, oo, kinukunan talaga, na ready for social media. Diba? At Yes. pagkatapos, si Jean, ang kanya nakababatang kapatid, napakasakit naman talaga. Kaya si Marjorie talaga, sumulasok ang dugo talaga. Oo. Yung kayo, sabi niya, sanay kayo sa karangyaan. Kami, sanay kami sa hirap. Inyo na yan, di ba? May parang ganon. ganun. Pero hindi nyo mapapantayan ang aming dignidad. Parang ganon. Sobra ka, sabi ni Marjorie. Ang anumang meron ng anak namin ngayon, pinaghirapan nila yan. Lalo na si Julia. She really worked hard for it. Totoo. Ayun. Bakit kayo nagagalit sa mga batang nagtatagumpay? Dugo nyo pa rin siya. Pero wala silang naaalala, lalo na sa iyo, Jean, at sa isa pang kapatid mong babae, walang memory man lang ng pagsasama ninyo. Di ba? Oo. Kaya, nagagalit kayo sa mga bashers? Nagagalit kayo sa mga netizens na nagpapayo na dapat hindi ka nalang nag-post, Dennis Padilla, dahil pinalungkot mo ang isang napaka-engrande dapat at napaka-seryosong pagkakataon sa buhay ng anak mo. Huwag kang magagalit. Hindi mo kaaway si Marjorie, Dennis Padilla. Hindi mo rin kaaway si Julia, si Leon, at si Claudia. Ang tunay mong kaaway, ang tunay mong kalaban, ang konsensya mo. Ayun, napakahirap. Kapag konsensya mo ang tinanong mo, hindi ka kayang sagutin. Alam mo ang mga pagkukulang mo bilang ama. Alam mo kung sino ka sa mga anak mo at kay Marjorie Barreto. Alam mo kung saan ka dapat nakatayo. Pero gusto mo talaga na guluhin ang okasyon ng anak mo at magpaawa ka at magpa-victim ka para makuha mo ang simpatya ng publiko. Yun yun. Oo. Diba? Yun. Nung sa mga kwentong narinig natin pareho on both sides, alam na natin kung sino at ano ang nangyari. Oo. Kasi akala niya bingi yung makakarinig ng senaryo na to. Akala niya walang bibig na magsasalita. Oo. Akala mo patay ang mga kalaban mo. Buhay na buhay sila, Dennis Padilla. Yun lang. Kakantahan mo ba si Dennis at si Marjorie? Adi, kakantahan ko sila ng If somebody to leave us, it's time to Neil cry. Sedaka ba yan? Paul Angka. Paul Angka. kasi iba lyrics eh. Nagdadalawang isip Ang alam kasi. ko kasi kay Paul Angka. Ano? When somebody leaves you, that's the time to cry. Eh, iba yung sa'yo eh. Ay, iba ba yun sa akin? Baka mandi sa pula. Hindi mo alam. Okay, go. With somebody to leave you, Please. it's time to cry. Dun, 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 dun. Whatever you gave you, it's time to love you, it's time to cry. Dun, dun, Ano ba to love you talaga o to leave you? Ewan ko ba dyan? Baka to Oh. love you more ba yan? Oh. Ano pa? Grabe. Nakakaloka ka. Paul Angka Okay, yun. dito na tayo sa mas Ay, masaya. eto. Ganun pala yung birthday ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla, no? Ay. Magkasunod at magka-date, ano? Napakaganda. Isang March 26 at isang April 26. So malapit na yung kay Daniel, ano? Nakakatuwa naman. Oo, nagtulog na lang. Mm-mm. Birthday niya na. At wala palang magaganap na malaking party para sa kanya. Wow. Ayon sa ating mga sources, ang gagawin niya, gift giving. Uy! Gift giving. Yeah. Pipili sila ng mga lugar Oh. kung saan magpupunta si Daniel at ang kanyang mga taga-suporta. May mga ano siya, died in the world Wow. Daniel Padilla fans. Ay, iba rin. Friends. Ang galing Oo. naman. Hindi siya magpapaparty, kundi mamimigay po siya ng regalo sa iba't ibang lugar bilang pasasalamat. Dahil alam ko yung pasasalamat na yan. Kasi pagkatapos ng mahigit na isang taon, eto siya, nakabangon. Ay, oo. Diba? Totoo. At saka tama itong mga hakbang na ginagawa niya. Kaysa magpapogi siya na magpapogi, magpaparty siya. Oo, Mas magmumura maganda ito, siya. mas marami siyang matutulong at mapapasayang mga tagahanga niya na lalo at Tama. sumusuporta sa Oo. kanya. Maganda to. Ang party,
isang gabi lang, tapos Oo. na. Ay, oo. Pero yung kapag nagbigay siya ng mga regalo sa kanyang mga tagahanga at sa ating mga kababayan, habang panahon na pag-uusapan niya na si Daniel Padilla nagpunta rito sa halip na mag-birthday party siya, inuna niya kami. At saka mas maganda to ginawa niya, may dahilan kasi birthday niya, hindi katulad ng mga ibang Oo, kasi dati noon. di ba nagbibigay-bigay siya, wala namang dahilan. Ayuda. Oo, Oo. wala. Ito ang maganda. May di ba? Nung kasagsagan ng issue nilang dalawa ni Catherine, di ba? Wala siyang ginawa kundi pupunta doon sa mga orphanage, mamimigay, pero Oo. nababas pa rin siya, di ba? Oo. Pero hindi, mula sa puso niya Oo, yun. galing sa puso niya Wala talaga sa yun. puso Oo. niya yun. Kaya ito ang maganda, timing na timing, may okasyon. Ito ang Ayan, pinaka... Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit bukod sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan ay dapat magpasalamat si Daniel? Ano dahilan? Alam mo, dapat kasi nakabalik siya sa posisyon niya ngayon. Na dati-dati hinahanap na natin siya kung ano-ano mga pangit na naglalabasan. Pero ito, unti-unti siya, nag-baby step talaga siya na, di ba? Hanggang ito na nakarating na siya na hinahangaan na natin siya gabi-gabi, napapaload na natin siya sa pinapakita niyang talent sa pag-acting na napakalayo ng narating. At muling kuminang ang kanyang yes, pangalan. yun ang Ikaw naman. pinakamaganda. Yung sa akin naman di ba, sinasabi nila doon, ayan, sa pagkahiwalay nila dalawa ni Catherine, saan kaya pupulutin ito si Daniel? Tama. Yun ang Diba, sakto. oo, di ba nasabi na, nako, ayan Daniel ha, kung hindi dahil kay Catherine, hindi ka naman si Catherine ang nagdadala sa'yo. At plus may pangalan ka naman at nakaya mo ano ba, po iba pagka magka-love team kayong dalawa. Umaangat kayo. Yun eh. Ang palagay ng marami, ng mas nakararami, Oo. kapag nawala si Catherine, Wala na rin. lulubog si Daniel Lubog na siya, Padilla. oo. Kapag wala na si Catherine, wala nang ningning ang pangalan ni DJ. Oo. Pero napatunayan niya, nagtiis lang siya. Wala lang siyang kibo ng mahabang panahon. Nag-antay. Pero heto po, naghintay siya at naganap uli ang isang milagro sa kanyang karera. Correct. Nakabalik siya. Oo. Kaya ito po yung dapat ipagpasalamat talaga. Tunay yan. Tama. Tunay yan. Kahit naman hindi pa dumarating itong mga incognito, talagang tumutulong na siya sa maraming In fairness paraan naman. di ba? At saka maraming salamat din sa kanyang mga loyalista, sa mga kababayan natin na talagang hindi bumitiw kay Daniel Padilla sa kabila ng naganap sa kanila ni Catherine. At totoo natin yan, nahati yan yung Katniel. May mga Catherine, may mga Daniel. Oo. Salamat sa kanila dahil hindi nila binitiwan si Daniel at hindi sila kinapos ng pag-asa na isang araw babangon babalik Eto si na Daniel yun. Padilla. Oo. Ito yun. Oo. Diba? Bagay sa akin, walang sukuan. Ito yun hindi nila sinukuan si Daniel. Tama yun. Kaya Correct. napakaswerte naman ang mapili nito ni Daniel kung saan siya mamimigay. Oo. Di ba? Swerte nila. At saka ano yan iiwan niya yan sa isip at puso ng mga kababayan natin. Oo. Na sa halip na magpakasaya sa isang gabing party lang, Tama. ito ang kanyang ginawa. Nag-ikot siya para mas pasayahin ang ating mga kababayan, Oo. di ba? Ito kailangan ng kanta talaga to dahil masaya ito. Ay, oo. Oo. Adi, siyempre bilang kay Daniel, bilang Thanksgiving niya, di ba? Sa mga taong Pasasalamat. talagang pasasalamat, sa mga taong talagang hindi tumitigil sa pagsuporta sa kanya. Hindi bumitiw. Hindi bumiti. Kantaan ko sila siya na, thank you for the music, Aba. the song like singing. Thanks for all the joy that singing. Nothing else forever. Forgive you. Walang ganon. Walang ganon. Sa kanya meron. Thank you for the music, the song I'm singing. Thanks for all the joy and Di ba ganon? You can live without it. you. And heaven, what is you? Tama na. Kawawa naman talaga. Naku, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Okay, kanino to? Ko, itong pag-uusapan natin. Okay. Isa siyang male personality. Mel personality. Mel Mel Feliciano Feliciano. personality. Na talagang ito, nung pumasok siya sa showbiz, talagang believe na believe yung mga tao sa kanya. Ay, Dahil, Dahil siyempre, napakagwapo niya, napakatangkad niya. Talagang, ay, pang-artistahin talaga ang beauty ang niya. itsura. Totoo ba? Eh, totoo ba yun? Ay, hindi. Ano, nagkaroon milagro? Oo, kasi pala ito, may thank you doctor pala ito. Oh, salamat po. Oo, kasi nung una pala ito na-discover sa isang malayong lugar na malapit. Hoy, hindi naman kalayuan yun. Malayong lugar malapit kami sa Pagkatapos Manila. kila Romel, yun na yun eh. Oh.
Alam mo naman yung yung coordinator o yung isang mahilig mag-discover ng mga talent. Siguro, nakikitaan niya naman siguro na ito pag inayos ko ito, gugwapo ito. Pasado Oo, to. pasado ito. Pero una-una, di ba nung makita niya, tinanong niya muna siyempre sa may alam. Di ba? Sa pinaka-mother. Humingi ng opinion. May opinion sa pinaka-mother instinct talaga na sabi, ano pa yun ha? Teres. Si Teres pa yun Ano ha? pangalan nung ano? Lagyan mo naman ang pangalan. Dumungaw ka! Lumungaw ka. Sabi niya, lumungaw ka. Tignan mo nga ito kung pwede ito siya. Di, syempre, nung dumungaw yung tinatawag, parang gusto bumalik ulit. Kasi nung makita yung talent, ano ba yan? Ang dungis at ang dami mga tagyawap dito. At saka, Punong-puno. Oo, at saka siyempre hindi nag-aayos. Oo. Pero alam mo, yung Pero- Discovery, hindi nagpatalo talaga. Talagang Inilaban niya talaga. Naghintay. Sabi niya, laban ito. Naku, siguro pinangakuan yung lalaki, ganito, ganun. Sabi niya, hindi, ikaw pag inayos na kita, pag inano kita. Pati yung pamilya, pinagsabihan, di ba? Naniwala naman yung pamilya. Noon dinala nito sa Maynila, ayun na, pinaayos na. Pinadala sa doktor. Di syempre, nakikita naman siguro ng doktor, tama, pag ito pag inayos, lalabas ang kagwapo. Kuminis. Tumaas yung ilong. Ay, talagang ano. Totoo ba? Oo. Mm. Pero ito na. Di, syempre, sumikat na ipinasok sa isang reality show. Okay. O, siyempre, medyo nagkaroon ng pangalan. Sumikat na. Ganun ba na talaga, no? Mm. Pag may sumisikat na sa iyo, yung pamilya, talagang nakikialam na kaagad. Ano? May mga nanghihimasok na. Oo. Nung kumikita Nung na. kumikita na kasi siguro, sabi siguro ng pamilya, ako sayang doon ang bibigay na Oo, komisyon. yung komisyon. Oo, yung Yun ang komisyon. inisip agad. Oo, yung iniisip ko agad, kumikita na yung ano. Kaya kinausap yung yung discoverer. Nasabi sa kanya, total marami ka na Napakinabangan. napakinabangan dito sa anak ko. Pwede ba umalis-alis ka na muna at kami na lang ang Si Lolo. Oo, mag-handle ng Oo. yun, no? Yumabang naman. Ay nako, ito na. Di syempre, ito yung yung net personality. Kumikita siya, di syempre, nabibili niya na yung gusto niya. Siyempre sabihin, naku, kailangan ko na ito bilhin kasi itong mga dream ko noon, na mga to. Naku, bumili ng kotse. Naku, nakakaloka. Oh. Nung bumili ng kotse, grabe magpatakbo, Pag umuwi sa pinakaruro. kanila. Opo. Siyempre, sa malayong probinsya na malapit sa Metro Manila, di ba? Mm. Hindi naman masyadong gawa pa yung kalsada. Oo. Pinapahurot, naku, ang mga alikabok, umaano sa, lumilipad. Maalimbukay. Oo, grabe. Maalimbukay. Oo. Di syempre, sabi ng mga ano ba to? Yabang. Grabe naman itong nito. Nakatikim ng mantikaan lang yung bibig, yung mabang. Inuso. Yumabang Oo, na. yumabang na. Oo. Naku, ayun na. Siningil siya ng tadhana. Ay, magkano ang singil? Magkano? Walang tubo. Walang tubo. Bumagsak ang karera. Ay. Oh. Yumabang. Oo. Babagsak talaga. Bumagsak ka. Tapos nakikialam pa ang pamilya. Ay, ang pamilya wala naman alam, walang connection sa showbiz. O kasi yung talagang discoverer, maraming connection. Paano mo nalaman na bumagsak ang karir at wala nang sasakyan? Ay, siyempre una-una. Una-una, di siyempre wala na siyang Makikita Wala mo na naman mga kasi project. walang mga project. Oh. Saan niya ngayon kukunin yung mga maintenance sa katawan niya? Yung bibili ng mga damit, bibili ng mga karangyaan niya? Wala. Ay anong ginagawa niya? Di siyempre wala. Naku, ito na. Nung mawala yung sasakyan, makikita mo na lang siya sumasakay sa mga jeep. Nakasabay mo. Aminin mo yung totoo, anak. Yan ang pruweba, yan ang resibo. Oh, yun ang resibo. Oo, yan ang resibo. Siyempre ako umabang din ng jeep, di ba? Pag ko doon sa hindi kasi ako umaabang banda sa may waiting shed, malayo ako eh. Siya pala doon din, malayo din sa waiting shed. Oo, nahihiya. Para hindi siya makita. Tapos, hindi ko siya nakilala. Kasi nakaganon siya, Yes. nakaganon nakababa. Tapos pag dito na ako sa puno, sabi ko na kami. Tapos maya, ito. Ay, tito ang tawag Oo, sa'yo. sabi ko, ay, ang Titita. Sabi ko, ang gwapo naman ito. Parang akala ko, booking. Umasa ka. Kumasa ako. Umasa. Oo. Hopya. Oo. Naku. Yung pala nung inangat ng kunti, sabi, Uy, ikaw pala, ano ginagawa Anong pangalan niyan? Oh, tapos ano sabi niya sa'yo? Sabi niya, ay, pumunta doon sa sa isang project niya raw. Wow. Pero umaabang siya nandiyan. Wala na siyang sasakyan, ano? Parang gusto ko nga sana isabay na mag-taxi kaso lang, kulang naman pamasahe ko eh.
Mag-jeep ka lang talaga. Mag-jeep lang talaga ako eh. Okay. Tapos curious ako kung sino yung yung tinawag sa beranda. Kung ano yung sinabi. Eto na, ang clue. Ako una magbibigay Sige. Ang pangalan nito, apelyido ng isang sikat na female singer internationally. Ay, walang hindi nakakilala Ay, dito. oo. Apelyido ng singer. Oo. Yung pangalan nito, Oo. di ba? Correct. Oo. O siyempre, sisigundahan ko na yan. At ang apelido naman nito ay naman talaga namang isang komedyante na Yan, ngayon. nasa isang opisina ng Oo. gobyerno. Correct. Oo, di ba? Oo. Oo. Ayan, napakadali na Oo, niya. Ang dali-dali mga kapwa SNNers. Oo. Yung kanyang pangalan, apelyido naman na ginagamit ng isang, kanta ka nga ng isa, ng international singer. Oh. I've been waiting for you and forget me. Kantahin mo. I'll be waiting for you here inside my heart. I'm the one who loves you like you more. Tung, 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 tung. Yan ang kanyang pangalan. Ayun. Yung apelyido ng kumanta nito. Oo. At yung apelyido naman nito, aktor na ito, ay nako. Oo. Kumusta naman ang mga manggagawa natin sa Ay, oo. Saudi? Oo. Oh, Oo nga. Ayan, nako, wala na magchat-chat ngayon na hindi alam ito. Kayo pa ang titining nyo pagdating sa blind item. Siguradong walang mauupo sa inyo ngayon sa row 4. Nakatabi ang mabahong basuran at walang. Electric fan. Oh, Ay, oo. Diba? Kaya naman. Ito po ang dapat nyo gawin. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chica Vlogs. Maraming salamat po. Uy, congrats ha, panalo yung mga gowns mo. Oo. Marami pong salamat sa inyo. Taas, Oo nga, no? happy Hindi natin lang. inaasahan. Oo, happy lang Congrats talaga. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi ko pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportan nyo aming Subistaw na official. Ito yung aming TikTok. sasablay sa ipinapaalala, no? Oh. Naku, Alam na nila nagkamali-mali na naman to. Ayaw ni Tita Ace ng ganyan. Hala na. Ay naku, maraming salamat po sa inyong lahat mga kachika. Santo-santo na po. Siyempre, abala ang marami sa atin. At ito po ipinagdiriwang natin talaga sa buong mundo. Yes. Pero ito pa rin po kami, pang-alis ng inyong umay at kalungkutan. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now Na! Thank you for the music, the song I'm singing. Thanks for all rejoice. Rejoice. The joy. Nothing The joy.